narito na naman po tayo sa ating kalatuntunang #blessings. Napakaganda po ng ating talakayan, Bishop. Nakikinig ako dito sa ating mga kabataan. Kanilang pagiging sakristan, naalaala ko, naging sakristan din po ako at maliit pa ako noon. 6 years old lang ako, Bishop, nagsiserve na ako. Nakatalikod pa yung pare. Ba talaga? Hindi ko na inabutan yun. Di Latin pa misa nun. Latin pa. Pero isipin mo nga naman, no, how the Spirit works. Di ba? Doon ko rin naramdaman. Di ba, no? Tapos ngayon, nagpari ka pa. Gusto kong maging katulad ng Paris Priest. Kita mo nga naman. Pagkalaw ng Espiritu Santo po yan, Bishop. Anyway, Father Mar, buti nga nabanggit mo yan kasi ang Espiritu Santo, nagbibigay din ng inspirasyon sa atin. Hindi lang para maglingkod, inspirasyon din sa atin para matuntun yung kalooban ng Diyos. Di ba? Ganun ang Espiritu Santo. Siguro magandang ang malaman, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kahit papano, nagbibigay sa atin ng mga inspirasyon at katanungan din, no? Para malaman natin kung ano ang pagbibigay direksyon sa ating buhay pati paglilingkod. Kayo ba may mga tanong? Ako po, may tanong po ako. Since ngayon pong taon, dineklara po ng CBCP na Year of the Parish po, paano kaya kami bilang kabataan, paano po namin may immerse yung sarili namin doon sa Year of the Parish? Lalong-lalo na po, kasi ang aim po namin is doon po sa mga liblib na community na hindi naabot ng simbahan po. Alam mo, Harold, yan tanong mo napakahalaga dahil yung tema natin sa Year of the Parish is the parish, a communion of communities. Yung salitang communion, ang Griegong kinaugatan niya ay koinonia. Ang ibig sabihin niyan ay union, fellowship, no, fraternity, kumbaga parang pagsasama, pagbubuklod, pagiging kaagapay, kapatid, kasama, kaibigan. Doon ko siguro gustong pulutan ng susi, pagkakaibigan. Ang kabataan ay pwedeng pumasok sa mga mumunting pamayanan. Kaibiganin natin yung mga tao doon. Doon magsisimula pagkakaibigan. Kasi pag nakipagkaibigan tayo, susunod na lahat pag naging kaibigan, di ba? Pero kung tayo nakadistansya, malayo, parang ilag, maraming maaasiwa. Pero kailangan lumabas tayo sa ating sarili para makipagkaibigan. Di tayo papasok doon, sasabihin natin, ito gagawin natin, ito sinasabi ng simbahan. Hindi. Makipagkaibigan muna tayo. No? Kasi pag nakilala na natin sila at sila naman nakilala nila tayo, lahat dadaloy na doon. So, tingin mo ba tama yun? No? Siguro po maganda po yung pakikipagkaibigan kasi parang mas mabilis po natin makuha yung attention. Doon muna, no? Kasi lahat naman doon nagsisimula no? Pati sa buhay spiritual natin yung pakikipagkaibigan natin kay Jesus, na si Jesus nakikipagkaibigan sa atin. Good, no? Ikaw, may tanong ka ba? Siguro po sa akin, Bishop, Father Mark, yung paano po ba namin mas maipararating pa doon sa mga batang sakristan o mga miyembro ng aming parokya na kumikilos yung Espiritu Santo sa buhay nila? Yan tanong mo, no, napaka-basic ng sagot. Unang-una, nung tayo binyagan, ang Espiritu Santo ay nanahana sa ating buhay. So, hindi natin pinag-uusapan kung ikay naglingkod, tsaka nilukuban ng Espiritu Santo. Nung tayo binyagan. So, kung ikay bininyagan ng bata, no, ay ikay sanggol pa lamang, abay, ang Espiritu ay nananahan na sa iyo. No? Kaya, kung kikilalanin na natin yun, no, dahil sa sakramento ng binyag, ay yan ang rason kung bakit naiengganyo tayo kahit papano habang lumalaki, tumatanda, no, na napapalapit tayo sa Diyos. Dahil nung tayo binyagan, ang binigay po sa atin na handog ay pagiging anak ng Diyos. Kaya natatawag nating Ama ang Diyos, Ama sa langit, at bawat isa kapatid kay Kristo. Tayo isang pamilya ng Diyos. At kung nauunawaan natin yun, kaya pala. Oo, no? Ang Espiritu Santo ay sumaati na noon pa lang. Noon pa man. At
hanggang ngayon at magpakailanman. Kaya panghawakan natin yon para maengganyo pa tayong maglingkod sa Diyos Ama natin sa langit at maglingkod sa Panginoong Hesukristo. No? Para ako nagtuturo, Father Mar, no, ng katisismo, ha? Sandali, nabigyan mo kasi ng emphasis yung friendship, Bishop. Oo. Siguro napakaganda kung mapanatili natin yung friendship natin sa ating Panginoon. At kung andoon na siya, abay, from the abundance of the heart daw, the mouth speaks, na gumagalaw na lang yung ating mga kamay. No? Totoo yan, oo. Tapos, yan namang friendship na yan, katulad na sinabi ko nga, nagsimula yan nung bininyagan pa lang tayo, nung tayo naging anak ng Diyos at kasapi ng simbahan. Dalawang mahalagang biyaya ng sakramento ng binyag. At may mga gifts ng Holy Spirit, Bishop. Right. Na magagamit natin. Tama, no? Tapos, di ba, yung sinasabi pa sakramento ng kumpil, yung mga handog ng sakramento ng kumpil, pinagkaloob ng Espiritu Santo para maging saksi ni Jesus. Di ba? Very good, no? Ang ganda ng ating talakayan. Bilang isang miyembro ng parokya, tama po yung sinabi niyo sa amin na sa pagkakaibigan. Dahil sabi nga namin, mahirap po na mag-reach out sa mga bata, lalo po sa barangay namin. Dahil yun po ang isa sa mas nagugustuhan nila na dito na lang kami sa bahay kesa mag-serve kami dyan. Wala naman kami makukuha kung ano dyan. Tama. Kasi yung communication natin sa kanila with friendship becomes an opening, no? Pagbubukas. Lalo na hindi lamang sa pakikipag-ugnayan natin sa kanila, kundi pati sa Diyos. Ang ganda ng talakayan. Pero break po muna tayo, Bishop. Okay, Father Mar, sige. Magbabalik po ang pagtuntunang Hashtag blessings.